Nagpapatuloy ang giyera sa Middle East at walang signal na huhupa ang sitwasyon sa mga susunod na araw. Sa nakalipas sa isang linggo, nakita ng buong mundo ang mabilis na pag-escalate ng tensyon sa pagitan ng Israel, Iran at United States na ngayon ay ramdam ng epekto. Hindi lang sa seguridad ng rehiyon kundi pati na sa global economy. February 28 na magsagawa ang US at Israel ng tinatawag itong preemptive strikes na sa mga military targets sa loob ng Iran. Layunin itong pahinain ang missile at nuclear capabilities ng Tehran. Napatay sa mga operasyong ito ang Supreme Leader ng Iran na si Ali Khamenei. Mabilis ang naging sagot ng Iran. Sa loob lang ng ilang oras, nagpakawala ito ng mga missile patungo sa ilang Gulf countries na may presensya ng US military. Kabilang na yung United Arab Emirates, Bahrain, Qatar, Kuwait at Jordan. Marami sa mga missile ang na-intercept ng air defense systems pero may mga pagsabog at debris pa ring bumagsak sa ilang lungsod sa rehiyon. Habang tumatagal ang conflict, lumalawak din ang tinatamaan nito at hindi na lang ito military targets. Isa sa pinakakapansin-pansing development ay ang pag-atake sa digital infrastructure. Kinumpirma ng Amazon na 3 Amazon Web Services data centers, 2 sa UAE at isa sa Bahrain ang nasira matapos tamaan ng drone strikes. Dahil dito nagkaroon ng disruption sa cloud services na ginagamit ng mga bangko, negosyo at online platform sa Gulf region. Ipinapakita nito na sa modernong digmaan, hindi na lang base militar ang target, pati na rin yung digital systems na nagpapatakbo sa global economy. Malaki rin ang naging papel ng United States sa conflict na ito. Unstoppable na si President Donald Trump, no? Dahil sa pagpapatuloy ng war operation sa Iran na tinatawag na Operation Epic Fury. Matapos i-reject ng US Senate at House of Representatives yung mga panukalang pipigil sana sa pagpapatuloy ng military campaign. Pinagbibintangan ng US na nagpapatuloy ang nuclear program ng Iran. Ayon sa Center for Strategic and International Studies o CSIS, gumastos ang Estados Unidos ng nasa $3.7 billion sa unang 100 hours para pondohan ang giyera. Kabilang dito yung missile defense, troop deployments at logistics sa buong rehiyon. Sinabi rin ni Trump na kailangan niyang makialam sa pagpili ng bagong leader ng Iran. Isang pahayag na nagpapahiwatig na maaaring layunin ng Washington na hindi lang pahinain ang military capabilities ng Iran kundi manghimasok sa political system nito. Ayon sa ilang US officials, maaaring tumagal ang military campaign ng hanggang 8 linggo. Depende kung gaano kabilis mapapahina ang kakayahan ng Iran. Pero hindi lang sa battlefield nararamdaman ang epekto ng conflict. Ang Middle East ang sentro ng global oil supply. Halos 20% ng langis sa buong mundo ay dumadaan sa Strait of Hormuz, ang makitid na shipping route sa pagitan ng Iran at ng Gulf states. Kapag naapektuhan ng rutang ito, mabilis itong itinutulak pataas ang presyo ng langis sa buong mundo. At nararamdaman na rin ito sa Pilipinas. Ang piso ay nagsara sa 59 pesos kontra dolyar mula sa higit 57 pesos bago nagsimula ang conflict. Hudyat ito ng market instability. Inaasahan din yung malalaking pagtaas ng presyo ng langis. Tinatayang nasa 7.48 pesos sa gasolina, 17.28 sa diesel at nasa 32.35 sa kerosene. Dahil dito sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na magpapatupad ang gobyerno ng mga hakbang upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Kabilang yung tulong para sa mga sektor na pinakaapektado. May higit 2 milyong OFW din sa gitnang silangan na maaaring nanganganib yung buhay at kabuhayan kung lalala pa ang tensyon sa rehiyon. Sa kasalukuyan, ang pinakamalaking tanong, hanggang saan naaabot ang conflict na ito at kung sapat ba ang kahandaan ng Pilipinas sa net importer ng langis kung magtatagal pa ito. Dahil kung magtatagal pa yung digmaan o kung patuloy na maaantali yung paglabas ng langis mula sa Gulf region, siguradong malaking dagok ito sa ekonomiya ng bansa. Dagok na sa huli ay iindahin ng bawat Pilipino.